Salamat tayo sa Panginoon sa pagbibigay po niya ng pagkakataon na sa araw ng Panginoon, sa araw ng Sunday ay magkasama-sama tayo upang sumamba at mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Sige, bago po tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo, Ama, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat sa lugar na ito ay naglagay kayo ng isang maliit na kalipunan ng mananampalataya na ang tanging hangarin ay makilala si Kristo, masamba at ipahayag upang ang mga tao ay mailapit sa inyo at ang lahat ng hinirang na tinubos ni Kristo ay magkaroon ng relasyon at pananampalataya sa Kanya. Kaya Lord, sa oras na ito, hayaan nyo na ipasiyasat namin sa inyo ang aming mga sarili sapagkat wala pong maitatago sa inyo sa lahat ng aming inisip, sinabi at ginawa sapagkat Diyos kayo na nakakaalam ng lahat ng bagay. Patawad po, Ama, sa lahat ng pagkakasala na nagawa namin laban sa inyo, alang-alang sa katwiran ni Kristo. Panginoon, dalangin ko sa hapong ito na ang salita niyo po na ipapaliwanag at ipapangaral ay patuloy na mangusap sa isip at kalooban ng lahat ng narito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gagawa sa aming mga buhay. At naniniwala kami na sa pamamagitan ng inyong salita at pagkilos ng Banal na Espiritu ay merong ginagawa kayo upang ang buhay namin ito ay masigit na lumago sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. At sa mga hindi pa nakakaranas ng kaligtasan, ay dumating ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiling namin sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Narinig niyo na po siguro yung kasabihan na lahat naman ng church, lahat naman ng reliyon na yan ay iisang Diyos lang naman ang tinatawag. O kaya sinasabi ng iba, ganyan talaga, iba-iba lang naman yung daan, pero ang dulo naman yan ay sa kalangitan. Alam nyo, medyo konting deceiving po itong ganitong mga statement, ano? Medyo may konting pandaraya sapagkat ang Biblia ay nagtuturo po na ang isang tao upang makamit niya ang buhay na walang hanggan ay meron lamang isa na nagbibigay ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So umagang ito, nais kong ituro sa ating kalagitnaan ang paksa nating si Kristo ang tagapagligtas. Wala nang iba, si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Nais ko pong hilingin, kung may Biblia kayo, nabuksan niyo po ang inyong mga banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa paikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ang 2 Corinthians ay sinulat po ni Apostol Pablo, na kung saan ang iglesia ng Corinto ay nagkakaroon ng iba't ibang klase ng problema. Nandoon ang immorality, nandoon ang division, nandoon ang anumang mga hindi dapat mangyari sa isang kalipunan ng mananampalataya. Subalit, pinaalala ng salita ng Diyos, pinaalala ni Apostol Pablo na kung saan ba dapat magsimula ang isang maayos at tamang pamumuhay. At ang turo niya ay nagsisimula ito sa pagkaunawa ng isang tao kung paano siya niligtas at kung ano ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Now, pakinggan niyo po, ang sabi ng verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan. Now, listen. Dalawang bagay yung titingnan natin dito sa verse 21. Ang sabi ganon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit
Sabi ganon, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan. Now, gusto ko munang ibigay sa inyo yung salitang hindi nagkasala si Kristo. Ang ibig sabihin po, ang ating Panginoong Jesucristo ay sinless, wala pong kasalanan. Okay? Mahalaga na maintindihan muna natin na walang kasalanan si Kristo. Kasi ang pwede lang ho na magligtas sa tao ay Diyos na magkakatawang tao na walang anumang batik ng kasalanan. Now, pakinggan niyo po. Sinasabi ng banal na kasulatan na si Jesus bago siya magkatawang tao, meron siyang katangian. At ano ang katangian ni Kristo? Ang sabi ng Biblia, si Kristo ay Diyos. Jesus Christ is God. Now, pakinggan niyo po. Malinaw na sinasabi po ni Apostle Paul sa talata ng Pilipos chapter 2, verse 6 hanggang verse 11. Ang sabi doon, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, namuhay ng isang alipin, o hanggang kamatayan sa cross. Now, ang unang tanong natin, sino si Jesus? Ang sabi, siya ay Diyos. Kaya ang sabi, bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, si Jesus, sa kanyang nature, sa kanyang katangian, siya ay Diyos. Okay? Ang ginawa niya, nagkatawang tao siya. Bakit siya nagkatawang tao? Sabi ganon, upang mamatay sa cross. Mamaya po explain ko po yun. So si Apostol John, sinabi din po niya na sa pasimula pa, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sabi po ng John 1:14, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. So yung salitang pinabanggit doon, tumutukoy ito kay Kristo na kasama ng Diyos sa simula pa. At ang salitang ito ay ano ba yung nangyari? Nagkatawang tao ang salita. Now listen, yung salita daw po ay nagkatawang tao. Ang kahulugan po nito, ibig sabihin, si Jesus ay nagkatawang tao. Now, sinasabi din po ng Hebrew chapter 1, verse 3, na maliwanag, si Kristo ang anak, ang kaningningan ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, yun din ang anak. Now, pakinggan niyo pong mabuti. Maliwanag na tinuturo ng Biblia na si Jesus ay Diyos. Siya po ay kabilang sa isang Diyos sa tatlong persona. Si Jesus ang ikalawang persona sa iisang Diyos na nagkatawang tao. Kaya maliwanag ang sabi ni Paul na si Jesus, doon sa ating teksto, sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi ron, hindi nagkasala si Kristo. So, meaning, Jesus is sinless. Walang kasalanan si Jesus. Walang matatagpuan na kasalanan in the book of Hebrew. Naiintindihan niya ang lahat ng kalagayan natin sapagkat nagkatawang tao siya. Subalit kailanman ay hindi nagkasala. Maliwanag na dapat nating naiintindihan na ang ating Panginoong Hesus na nagligtas sa atin ay Diyos. Pero ang tanong natin, mahalaga ba sa kaligtasan ng isang tao na ang pagkakilala kay Kristo ay Diyos? Ang sagot ay oo. Kung kaya't nais kong pabulaanan ang paniniwala ng iba't ibang hidwang pananampalataya na si Jesus daw ay tao lang na tagapagligtas at hindi kinikilala na Diyos na kapantay ng Ama. So nire-reject natin yung teaching na yon sapagkat ang pagiging sinless, pagiging walang kasalanan ni Jesus Christ for almost 33.5 years ay kasama sa kanyang pagiging Diyos at sa kanyang pagkakatawang tao, meron siyang layunin. Ngayon, ano yung layunin niya? Ang sabi ko noon, hindi nagkasala si Kristo. Wala siyang kasalanan. Pero meron siyang gagawain. At ano ang gagawin niya? Ang sabi ron, ngunit alang-alang sa atin.
paparaphrase ko. Ngunit alang-alang sa mga makasalanang hinirang, si Jesus ay itinuring na makasalanan. Now, paano natin maiintindihan na siya ay walang kasalanan, pero itinuring na makasalanan? Now, ang salitang itinuring na makasalanan ay nangangahulugang umako ng kasalanan. Nakuha niyo? Yung sinabing itinuring na makasalanan, ang kahulugan noon ay umako ng kasalanan. Just imagine, ang Diyos na banal, walang kasalanan, pumunta dito sa lupa, nagkatawan tao, at sa kanyang pagkakatawan tao, siya na walang kasalanan, ay itinuring na makasalanan upang akuin ang iyong kasalanan. Now, ang tinutukoy rito ni Apostle Paul ay ang kamatayan ni Jesus sa krus. Ulitin ko, ang tinutukoy rito ni Apostol Pablo ay ang kamatayan ni Kristo sa krus. Nung si Jesus ay nandun sa cross, namatay siya ron, hindi para sa kanyang sarili, kundi namatay siya ron upang ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya ay Kanyang akuin sa cross. Ibig sabihin po, yung kasalanan ng mga hinirang ng Ama ay kailangang bayaran ni Kristo Jesus sa cross. Sa madaling salita, yung karanasan ng Kanyang kamatayan sa cross ay pagpapakita ito na inako niya ang ating mga kasalanan. Nakita niyo? Paano ito nangyari? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang ibig sabihin po nito ay ganito. Now listen. Ang ibig sabihin po nun, kung ang anak ko, halimbawa, anak ko si Lemon Timothy, ay may kasalanan, siya dapat ang parusahan at bilang anak ko siya at ama niya ako, ang sinabi ko doon sa magpaparusa, huwag niyo po siyang parusahan. Ang gawin niyo po, ako na lang ang inyong parusahan sapagkat ako ang aamo ng kanyang kasalanan. So ang ginawa sa kanya, hindi pinarusahan ang anak ko, pero sino ang aako ng kanyang kasalanan? Ako. So ano yung mangyayari sa akin? Ako yung parurusahan. Alam niyo po ba na ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ikaw dapat ay mapaparusahan sa walang hanggang kapahamakan sa apoy ng impyerno? Subalit ang ginawa ni Jesus upang hindi ka maparusahan sa apoy ng impyerno, sinabi niya, wag na siya ang parusahan mo, ako na lang. Kaya ang kamatayan ni Kristo sa krus ay pag-ako ng kasalanan ng mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya. Kaya nga hindi kayo magtataka, ang sabi ng Juan Kabanatang 6 na ang lahat ng ilalapit mo sa akin, Ama, ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ibibigay mo sa akin, Ama, ay muli kong bubuhayin spiritually sa huling araw. Kahit si Jesus, sinabi niya sa John chapter 10, verse 10, 11, 12 hanggang 16, iaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Apostle Paul na hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan. Ito ang dapat niyong maintindihan. Alam niyo po ba na ang kasalanan na mayroon ka ay isinalin kay Kristo? Parang ganito po yun. Kunwari si Brother Jester, parurusahan. Ulitin ko po dito. Sa halip na siya ang parusahan, yung parusa ng kanyang kasalanan ipinatong sa akin. At dahil ipinatong sa akin ang kasalanan niya, ako yung umako, ako ang kailangang parusahan. Ang ginawa ni Jesus Christ, upang hindi maparusahan ang lahat ng hinirang ng Ama, ang ginawa niya, siya ang nagsakripisyo ng kanyang sarili ng kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, gaano ito kahalaga? Isipin niyo po. Sa tingin niyo po, kung tatanungin ko kayo,
Ilang taon ninyong gustong mabuhay sa mundong ito? Pwede mo bang may sumagot? Yung gusto nyo lang naman. Sabihin nyo na yung pinakamataas na gusto nyo. Ilang taon ninyong gustong mabuhay sa mundong ito? Kung kayo tatanungin. Sasabi, 100 taon. Sa iba po? Ha? 80. Sabi, nung iba, ilan? O, sabihin na natin. Lahat ng nandito gusto nyo 100 taon. Meron nagsabing 80. Tanungin ko muna kayo. Yung nagsabi ng 100 taon, ilang taon ka na po? O, may 30 years ka na lang. Yung nagsabi ng 80, ilang taon ka na? 23. O, di ba natin tira ka na lang na ano? 50? Ilang taon na lang po? 57. Sa tingin nyo, mahabang taon po ba ang ibubuhay natin dito sa lupa? Hindi. Alam niyo po ba na sa bawat segundo ng kamay ng orasan, nababawasan po ang ating buhay? Katulad na sinabi ko kanina, doon sa aming gawain, pananambahan kanina sa San Leonardo. Alam niyo po ba na ang buhay ninyo ay bilang ng Diyos? Sabi ng awit 139, pakinggan niyo po. Ang sabi ron, maliwanag na sapagkat nakatitik na sa aklat mong talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Sabi ng awit 139, buhay namin, ang sabi niya ganon, ay nakatitik na sa aklat mong talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So yung buhay natin dito sa lupa, nakalista po typologically kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito. Kahit na po gustuhin pa ninyong mabuhay ng 100 taon, pero kung hindi nyo na itinakda ng Diyos, hindi mo mangyayari yun. Pwedeng kulangin, yung sinabi mo, pwedeng sumobra. Alam niyo po ba yung sinabi ni sister na 80? Ang sabi ng awit 90 verse 9 to 10, ang buhay namin ay 70 taong singkad. At kung minsan naman, 80 kung malakas. Ang sabi ganon na Genesis chapter 6, ang sabi ng Panginoon, hindi ko napapahintulutang mabuhay ang tao ng 120 taon sapagkat siya ay makasalanan. So sabihin na natin, doon tayo sa 120, tapos 80, 70. Mapakaiksi ng buhay dito. Pero ang tanong natin ngayon dito, kapag namatay ba tayo, tapos na ba yung buhay natin dito sa lupa? Hindi ho. Pagkamat ang katawan mo ay mamamatay, pero yung kaluluwa mo hindi mamamatay. Kanina sa aming pag-aaral, sa Mga Ngaral chapter 12, verse 7, ang sabi doon, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo bago ang iyong katawang lupa ay magbalik sa alabok at ang iyong kaluluwa ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Isang araw, ang katawan natin ito, kapag hindi bumalik si Kristo, mamamatay. At ang ating kaluluwa ay aalis dito upang hatulan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ganon ng Hebrew chapter 10, verse 25. Minsan lamang mamatay ang tao. Hebrew 9:27. Minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom. Sinabi ng Lucas chapter 17 na ang matandang mayaman ay inilibing. Si Lazaro ay inilibing, subalit ang kanyang kaluluwa ay natagpuan sa apoy. At ang sabi ng matandang mayaman sa Lucas 16, Amang Abraham, mahapagpo kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isausaw ang kanyang dulo ng daliri sa tubig upang palamigin ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Maliwanag na ang kanyang katawan ay nilibing, pero bakit ang kanyang kaluluwa ay naghihirap sa apoy? Ang sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa cross. Dahil hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Wala kang pwedeng magbayad ng kasalanan ng sino man tao. Hindi kayang bayaran ng sino mang relihiyon ang kaligtasan ng tao. Hindi kayang bayaran ng sino mang gaano kabanal na tao ang kasalanan ng tao. Ang tanging magbabayad lamang ng kasalanan ng tao upang hindi siya humantok sa kapahamakan sa apoy ng impyerno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na matuwid, siya na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan. At ang sinabi doon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin,
siya itinuring na makasalanan. Alam niyo po ba na si Jesus Christ ay handog para akuin niya ang iyong kasalanan. So kung si Jesus ang umakaw ng iyong kasalanan, sino ang pwedeng magligtas sa iyo? Si Kristo. Hindi ka pwedeng bayaran ng mabubuting gawa mo. Hindi ka pwedeng bayaran ng sino mang relihiyon. Hindi ka pwedeng bayaran ng sino mang tao na gaano kabanal. Walang ibang umako ng iyong kasalanan, ng aking kasalanan, kundi si Jesus na namatay at naparusahan sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi ni Jesus, nang nandun siya sa cross, sumigaw siya ng 3:00 ng hapon. Friday. Ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit po? Sapagkat ang bigat ng kasalanan ng tao ay dadalahin ni Kristo sa cross. Ang kamatayan niyang iyon ay hindi para sa Kanya, kundi ang kamatayan niyang iyon ay para sa iyo at para sa akin. Kaya ang sabing ganon, maliwanag, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa iyo at sa akin, si Jesus ay itinuring na makasalanan. So ang ibig sabihin po, inakaw ni Jesus ang ating kasalanan nang namatay siya sa cross. Amen? Amen. So sino ngayon ang nag-iisang tagapagligtas? Si Kristo. Hindi reliyon. Hindi sino mang gaano kabanal na tao. Hindi mabubuting gawa. Kundi si Kristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang akuin ang iyong kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Now, meron pang binanggit. Pangalawa, ang sabi, upang sa paikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Now, ibig sabihin po ba, dahil si Kristo ay namatay na sa cross, ang tao ba ay wala nang gagawin bilang gawa ng banal na Espiritu sa Kanya? Ang sabi doon, yung lahat ng nakipagkaisa kay Kristo. Sabi ron, upang sa paikipag-isa natin sa Kanya. Ano ba yung salitang paikipagkaisa? Sa English po, union with Christ. Paikipagkaisa. Okay? Gusto ko sabihin sa inyo na ang tao, bago siya magkaroon ng kaligtasan, ay hiwalay sa Diyos. Ano ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos? Kasalanan. Alam niyo po ba? Na kapag ang isang tao ay hindi pa naliligtas, siya ay patay sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang sabi gano'n ng Efeso chapter 2 verse 1, hindi niyo ba alam na kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang sa Diyos? Pangalawa, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang isang tao walang relasyon sa Diyos ay nasa ilalim ng kaaway ng dyablo. At ikatlo, sa verse 3, dahil dito, kabilang kayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Napupuot ng Diyos. Ibig sabihin, hanggat ang isang tao ay walang relasyon sa Diyos at hiwalay sa Diyos, patay siya spiritual na relasyon sa Diyos. Nasa ilalim siya ng pamamahala ng kaaway ng sanlibutan ito. Napupuot ang Diyos sa kanya. Pero ito maganda. Ang Diyos sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng isang tao. At kapag gumawa ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, pinagkakalooban siya ng pananampalataya. Saan nagsisimula yon? Romans 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng paikinig at paikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos, ang taong iyon ay posible at sigurado kapag hinirang ng ating Panginoong Diyos Ama, ay bubuksan ng banal na Espiritu upang sumampalataya kay Kristo doon sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi rito, maliwanag na upang sa paikipag-isa natin sa Kanya. Maliwanag na ang paikipagkaisa natin dito, kasama dito ang pananampalataya natin kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kasama ang pagtanggap natin na si Jesus tamang ang umako ng ating kasalanan sa cross.
Kasama rito, ang pagtalikod natin sa ating kasalanan at maling paniniwala at ang yayakapin lamang natin ay ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin po nun, yung perpektong sakripisyo ni Kristo sa krus, ano ginawa niya? Banal si Jesus, walang kasalanan, matwid siya. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, yung lahat ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo iyon ay inilipat ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin po, paano natin makakamit ang kamatayan ni Kristo sa krus? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. At kapag sumampalataya tayo sa Kanya, ng totoo, hindi ho kabulaanan ng pananampalataya, hindi pagkukunwaring pananampalataya. Ang gagawin ng Panginoong Diyos sa atin, yung lahat ng ginawa ni Kristo sa krus na yon, yung ginawa ni Kristo sa krus na yon, ipapasa ni Jesus sa atin yon. At kapag tiningnan tayo ng Diyos Ama sa atin, ang tawag po doon ng banal na kasulatan, tayo ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bigyan ko po ng ilustrasyon. Now, pakinggan niyo pong mabuti. Asa ba yun? Ito yung cross. Ito, cross to, di ba? Nakikita niyo po ba yung cross? Yan, cross. Ito tayo, na makasalanan. Ito tayo, nandito tayo lahat, makasalanan tayo. Makasalanang hinirang ng Diyos. Ang taong walang relasyon sa Diyos, ano ang tawag ng Biblia? Makasalanan. Tama po ba? At kung makasalanan tayo, pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Langit o impyerno? Impyerno. Sagot po, langit o impyerno? Kapag ang tao ay walang relasyon at pananampalataya kay Kristo, namatay siya, saan siya pupunta? Sagot? Impyerno. Tama. Ngayon, dahil makasalanan tayo, alam niyo po ba nang namatay si Kristo sa cross, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan. Okay no? Amen. Yung kasalanan natin, kinuha ni Kristo. Sa ibang translation, inako ni Kristo. So, ang tanong natin yun, bakit nawala ang kasalanan natin? Kasi kinuha ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Tanong, yung bang tao na pinili ng Diyos Ama na ibinigay sa kamatayan ni Kristo sa cross, meron naman siyang kaligtasan agad? Wala pa. Ano ang kailangan gawin ng tao para makamit niya ang ginawa na yon? Kailangan niya sumampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, eto ngayon. Ngayon, dahil si Kristo ang nagbayad sa atin, sumampalataya tayo sa ginawa ni Kristo doon sa cross. Eto tayo ngayon, bagong nilalang. Tama? Ang ginawa ngayon, lahat ng ginawa ni Kristo sa cross, yung pag-aako niya sa ating kasalanan, yung perfectong sakripisyo niya, ibinigay lahat sa atin. Tama? So, eto tayo ngayon. Dahil eto tayo ngayon, ibig sabihin, matwid na tayo, ala na tayong kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon, si Kristo ang tagapagligtas. Tama po ba? Ang nagkaloob sa atin ng pananampalataya ay banal na Espiritu, ang nag-born again sa atin. Ngayon, ang Diyos Ama, pakinggan niyo po, ang Diyos Ama ngayon, tinitingnan na tayo na matuwid, hindi ho dahil sa ginawa mo na pananampalataya, kundi ang nakikita ng Ama sa atin ay ang katwiran ni Kristo na siyang nagligtas sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, now listen, kaya ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus na yon, dahil sa paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay para sa ating kasalanan, ito ang nangyari ngayon. Ang nangyari ngayon ay ito. Ang sabi, upang sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay maging matwid tayo sa harapan ng Diyos. Kaya lang tayo tinitingnan ngayon ng Diyos na matwid. Walang kasalanan. Walang bahid ng anumang kasalanan. Hindi ho dahil sa normal na pagkatao natin.
Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ngayon ay walang iba kundi si Jesucristo na nag-alay ng buhay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Now listen, makinig pong mabuti. Alam niyo po ba, pag tinitingnan ako ng Diyos ngayon, matuwid ako sa Kanya, hindi dahil mabait ako. Matuwid ako sa Kanya, hindi dahil gumagawa ako ng mabuti. Matuwid ako sa harapan ng Diyos, hindi dahil wala akong maling ginagawa. Hindi ho yun. Tinitingnan ako ngayon ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo. Naintindihan niyo po? Kaya nga, kapag inalis ko si Kristo na siyang katwiran ko sa harapan ng Diyos Ama, ano ang makikita ng Diyos Ama sa akin? Kasalanan na. Hindi na ho katwiran. Sapagkat sa sarili nating katwiran, sa sarili mong katwiran, wala pong makikita anumang kabanalan. Hello? Kung titingnan po ng Diyos yung sarili ko, nahiwalay kay Kristo, tingin ng Diyos sa akin makasalanan. Naging matuwid lang ako sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo na siyang idinamit ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa Kanya. Nakuha niyo? Kaya ngayon, kapag tinitingnan tayo ng Panginoong Diyos, matuwid yung isang tao sumampalataya kay Kristo. Pero ang tanong natin, sa mundo bang ginagalawan natin ito kahit anak ka na ng Diyos? Pag tinignan ka ba ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, masasabi ba nila na, ay napakatuwid ng tao na yan? Nakikita ko si Kristo sa kanyang buhay. Di po ba? Minsan meron pa tayo naririnig. Umattend pa naman ng Bible study yan. Doon sa born again na yun. Doon sa dulo. May sasabihin, kasama naman ng ugali. Di ba ganun ba yung sinasabi? Ano sasabihin? Sasabihin ng iba. Born again pa naman. Ano yung sasabihin nila? Chismosa, di ba? Ganun yung mga naririnig natin. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Kapag ang titingnan natin ay ang sukatan ng tao, susukatin nila tayo sa kakayanan ng tao. At ang makikita ng tao sa atin, hindi magagandang bagay. Ano yung nakikita? Isang maling bagay, tanggal ang siyam na magandang ginawa mo. Tama po ba? Bakit po? Kasi nga ang tao nakatingin sa ginagawa ng tao. Pero hindi ho doon nakabatay ang katwiran natin. Ang katwiran natin, ang kaligtasan natin, nakabatay saan? Sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang kamatayan sa cross, sa kanyang pagkabuhay. At nang tayo ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan, tinitingnan tayo ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan, hindi dahil sa iyong sariling katalinuhan, sa iyong sariling katwiran, hindi. Kundi ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang katwiran ni Kristo. Kaya pag tinitingnan ng Diyos, si Brother Jason, kapag may pananampalataya siya, kahit tinitingnan siya ng kaibigan niya na may mali siyang ginagawa, sa harapan pa rin ng Diyos, matuwid siya dahil kay Kristo. Yun nga lang, siyempre, kung meron kang pagkakamali bilang anak ng Diyos, tinuturuan niya tayong ituwid. Tama po ba? Tinuturuan niya tayong itama yung mali natin. Kaya nga, ang sabi ng Hebrew chapter 12, pinapalo ko ang tinuturing kong anak. Dinidisiplina ko ang tinuturing kong anak. Pinarurusahan ko ang tinuturing kong anak. Bakit? Kasi upang matuto tayo na lumakad saan? Sa tuntunin at salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong, mga kapatid. Now listen. Ang tanong sa atin ngayon dito ay ito. Na kay nino ang kaligtasan natin? Nasa reliyon ba? Na kay Jesus. Ang kaligtasan ba natin nasa tao? Wala, na kay Kristo Jesus. Ang kaligtasan ba natin ay nasa mabubuting gawa natin? Wala, na kay Kristo Jesus. Sapagkat sino ang umako ng iyong kasalanan? Si Kristo. Kaya kapag ka si Kristo, ang pag-unawa mo na Diyos na nagkatawang tao, God and man, na umako sa iyong kaligtasan, mapakaayos at inaayos ang buhay spiritual natin. Kaya kahit na hindi ka imbitahin ng kapatid mo o puntahan, pupunta ka pa rin sa pananambahan dahil may kaligtasan ka at ang nais mo ay lubusang makilala si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Kahit na
Makarinig ka pa ng pangit sa kasama mo sa loob ng simbahan, magpapatuloy ka pa rin sapagkat alam mo na ang kaligtasan mo at ang katwiran mo ay wala sa Kanya kundi na kay Kristo. Hindi mangyayari ang katitisuran. Walang katitisuran na mangyayari. Kahit na nagkakamali tayo, bahagi ng pagbabanal o sanctification, hindi pa rin tayo tumitigil sa ating patuloy na pananampalataya, paglilingkod at commitment natin sa Panginoong Diyos, sapagkat naniniwala tayo na ang ating kaligtasan ay na kay Kristo. Tanong, sa buong mundong ito, noong pang pasimula, meron bang may tuturing na perpekto na hindi nagkasala? Wala po! Lahat po nagkamali. Sino lang ang matuwid na sinasabi ng Biblia na hindi nagkasala? Si Kristo. Kung gumawa man ng isang tao na Kristiyano na maliit at malaking bagay na kasalanan, matuturing pa rin itong kasalanan. Pero dahil ang salvation natin nakabase sa katwiran ni Kristo, tinitingnan tayo ng Diyos na matuwid. At progressively, lumalago tayo sa kabanalan at pananampalataya natin kay Kristo hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa huling hininga ng ating mga buhay. So mga kapatid, walang basis ng salvation kundi si Kristo. Kaya hindi totoo yung kasabihang pare-parehas lang ng relihiyon, pare-parehas lang ng Diyos, pero isa lang ang patutunguhan niyang kalingatan. Mali po. Sapagkat sinabi ng Biblia sa Juan 14, talatang 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sino lang ho? Ang daan, katotohanan at ang buhay. Para ang isang tao ay makapunta sa Ama. Parang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, sabi niya, "Ako lamang." Si Jesus lamang, wala na pong iba. Amen? So kahit na po, pumunta ka rito sa gawain natin ito, kung hindi mo naiintindihan ang Ebanghelyo ni Kristo, kahit mamatay ka, hindi ka pa rin tatanggapin sa langit. Ang pag-attend sa loob ng simbahan, nang hindi natin naiintindihan itong talatang ito na si Kristo lang, ang una na dapat nating maintindihan sa ating buhay, siya lamang po ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Pero pag nagkamali po tayo sa ating pananampalataya kung sino si Kristo, ano ginawa niya sa atin, kahit umatid ka pa po ng 10 taon sa gawain at namatay ka, hindi ka pa rin tatanggapin ng Diyos sapagkat ang tunay na basihan papunta sa langit ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Hindi ako na pastor. Hindi ang mga worker dito. Hindi ang katabi mo. Hindi ang kapitbahay mo. Hindi ang sino mang reliyon. Si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama kapag namatay ka. Hindi papasok ang kaluluwa mo sa langit kung si Kristo ay hindi Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung hindi mo naiintindihan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inako niya ang iyong sala. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ibinigay ng Diyos ang katwiran ni Kristo sa iyo. At tinitingnan ka ngayon na anak niya, as in, walang kasalanan dahil kay Kristo na nagbigay ng pagpapabanal sa iyo. Amen po ba? Amen. Yun yung gusto ipakita. Kaya nga ako, hindi porke malaking simbahan, hindi porke maraming tagasunod, hindi porke maraming pumapasok, yun na ang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan ni Jesus sa Matthew chapter 7, ang sabi niya, malapad ang daan tungo sa kapahamakan at maraming dumaraan dito. Subalit, ang makipot na daan at makipot na pintuan kakaunti lang ang dumadaan, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kapatid, naiintindihan mo ba na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang? Si Jesus lang ba talaga ang pinagtitiwalaan mo sa iyong buhay na umako ng iyong kasalanan at ang katwiran niya ay binigay niya sa iyo dahil sa pananampalataya mo sa Kanya? Kung gayon, may buhay na walang hanggan ka. Subalit kung hindi mo ito naiintindihan noon, siguro mas maganda si Jesus ay unawain mo na siya lamang ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil dito nagsisimula ang maayos na relasyon natin kay Kristo.
Dito nagsisimula ang ating commitment, pagtatalaga ng buhay natin sa ganitong uri ng gawain. Kapag hindi natin ito ginawa at di natin ito maintindihan, I tell you the truth, 1-2 beses ka lang aaten, sa susunod, ayaw mo nang umaten. Bakit po? Kasi hindi mo narasan ang tunay na pagliligtas ni Kristo. Ang pagdalo sa ganitong gawain ay bunga ng pagliligtas ni Kristo sa ating mga buhay. Amen? At kung baguhan tayo ng matin dito, ito yung paraan ng Diyos upang ikaw ay tawagin ng Diyos na sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya mga kapatid, sabi ho, sa pagtatapos, dito sa 2 Corinthians 5:17, ito ang makikita sa atin ngayon. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So ang sino mang naipag-isa kay Kristo, dito po, sama tayo sa cross, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, ikaw ngayon ay bago na. Bakit? Hinango ka na niya sa kasalanan. Dahil kay Kristo na umako sa iyong kasalanan sa cross. Binigyan ka niya ng katwiran. Dahil pinasa ni Kristo sa iyo ang kanyang katwiran. Kaya meron ka ng bagong buhay na binago para kay Kristo. Amen? So merong pagbabago. At ang pagbabago iyon ay nagsisimula. Ngayon na. Nagsisimula pagkatapos nating maligtas. At ninanais pa rin natin magkaroon ng patuloy na pagbabago sa ating buhay dahil sa gawa ng Banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa hapong ito. Pinapasalamat namin sa inyo, Ama, ang mga salita nyo na aming napagbulay-bulayan at napag-aralan. Ang aking dalangin, Panginoong Diyos, ang banal mong Espiritu ang magbigay ng lubusang pangunawa sa lahat ng nakinig sa hapong ito. Nawa maintindihan namin na wala pong iba na magiging tagapagligtas ang sangkatauhan, ang mga hinirang, ang pinili nyo, Ama, maliban sa aming Panginoong Hesukristo. Na si Jesus, 2,000 taon na ang nakalilipas, sinakripisyo, inalay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang akuin niya, puhanin niya, bayaran niya ang aming mga sala na pinili niyo, Ama. Nang siya ay naroon sa cross, sumigaw siya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat ang bigat ng kasalanan ay dinala niya, ipinataw sa kanya, ang kasalanan na sa halip na kami ay parusahan sa apoy ng impyerno. Si Jesus ang umako nito nang namatay siya sa cross. Panginoon, maraming salamat sapagkat nang kami ay inyong tawagin sa pamamagitan ng inyong ebanghelyo ni Kristo, sa gawa ng Banal na Espiritu, sa pagbo-born again ng Banal na Espiritu, pinagkalooban niyo kami ng pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo na siyang umako ng kasalanan namin sa cross, na siyang katwiran namin sa inyo, Ama, sa inyong harapan na pinili ninyo, Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, may buhay na walang hanggan kami. Kaya Lord, nawa po ingatan at i-treasure namin sa puso namin ang patungkol sa aral kay Kristo. Nawa po patuloy nyo kami palaguin sa pananampalataya sa Kanya. At nawa makita sa buhay namin ang isang binago ni Kristo. At naroon ang aming pagmamahal sa inyo na siyang bunga ng Banal na Espiritu. At sa pagmamahal namin sa inyo, Amang iyon, ay makikita ang mabubuting gawa. Kasama sa mabubuting gawa ay ang pagtatalaga ng aming buhay kay Kristo. At kung kay Kristo namin tinalaga ang aming buhay, ang kanyang katawan, na kanyang iglesia, na ganitong pagtitipon, na ganitong uri ng gawain, ay itatalaga namin ang aming buhay para sa Kanya. Sapagkat sa iglesyang ito, papalaguin nyo kami at patuloy na mararanasan ang sanctification at pagtatagumpay sa lahat ng kahinaan na meron kami. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay hiling namin sa inyo. Sa pinagpalang pangalan ni Kristo Jesus, lahat tayo magsabi na, Amen! Palakpakan po